ang iyong utak ay naglalaman ng internet. Totoo, kung tama ang mga siyentipiko, ang kapasidad ng iyong memorya ay mga 2.5 petabyte. Parang iniimbak ang bawat larawan, video at file sa web sa loob ng iyong ulo. Pero paano nga ba posible iyon? Dahil ang iyong utak ay hindi isang hard drive. Hindi ito nagsasave ng mga files sa maayos na mga folder. Sa halip, nag-iimbak ito ng mga koneksyon. Isipin mo ito, ang isang neuron ay maaaring bumuo ng libu-libong koneksyon sa ibang mga neuron. Ngayon, i-multiply mo yan sa 86 na bilyong neurons. Sumasabog ang matematika. Hindi ito imbakan tulad ng isang computer. Isa itong buhay na kalawakan ng mga signal na patuloy na nagbabago bawat segundo. At ito ang nakakabaliw na bahagi. Ang iyong utak ay gumagamit ng humigit kumulang 20 watts ng enerhiya. Mas mababa iyon kaysa sa isang dim na bombilya. Samantala, ang isang supercomputer na kasing laki ng isang bodega ay kumukonsumo ng megawatts para lang gayahin ang isang bahagi ng ginagawa ng iyong utak ng natural. Pero ang alaala dito ay hindi lang datos. Ito ang iyong unang halik, ang amoy ng luto ng iyong lola, ang paraan kung paano ka paiyakin ng isang kanta. Hindi magawa ng mga computer iyon, at gayon pa man, mayroong isang kabig. Sa kabila ng malawak nitong kapasidad, nakakalimot tayo, nawawala ang mga pangalan, nalilito ang mga mukha, hinahayaang mawala ang mga sandali, na nagbubunga ng isang nakakatakot na tanong kung kayang iimbak ng iyong utak ang buong internet. Ano pa kaya ang kaya nitong gawin na halos hindi pa natin nasisimulan na buksan?